sa mga korap, no? Mga korap na tuloy-tuloy lang na niloloko tayo. Hahabulin ko kayo, ipagtatanggol ko ang bawat Pilipino. Ang laban ko, laban ng taong bayan. Ihambing ninyo yung record namin. Hindi ko minamaliit yung ibang kandidato, no? Pagka-senador. Kahit na kandidato, pagka-pangulo, yung mga nag-iisip-isip. Itabi-tabi ninyo yung record namin. Sinong mga kandidato ang nagtaya ng buhay? Doon tayo magsimula. Bilangin ninyo. So ang pinag-uusapan dito, hindi ito papugian. Hindi ito madadaan sa forma. Ang usapin dito ay kakayahan, karanasan, at yung kapasidad magsakripisyo para sa ating mahal na inang bayan. Yung panganib ng droga. Alam, the President is responsible to take care and defend this people. Babalik ako dito. Babalik ako dito. Pero pagbalik ko, dapat sinagor na ako ng ating bansa. Because he is one who will guard the truth. He is one who will always stand for the people of our country. He has been there, passionate, and we need people like him, ganito sa Senado, to bring back decency, stability, integrity, and accountability. So welcome to this beautiful and vibrant city. Marami tayong problema. Yung presyo ng pagkain ngayon, napakataas. Kahit na ako mapunta ngayon, nagkukumplain ng tao sa taas ng pagkain. Bilihin. Kuryente. Mariosip ng kuryente, pataas ng pataas. Yung panganib ng droga. Alam, the President is responsible to take care and defend this people. As President, sabi niya, panganib ito. Hindi lang masisira yung tao. Masisira, mawawasak ang pamilya. Mawawasak ang society. As President, it is my duty to protect my people. So he came up with the war on drugs. And the war on drugs was funded by the government. Nobody questioned it. It was a legitimate government operation designed to address the problems of drugs. Mayor Jonas, babalik ako dito. Babalik ako dito. Pero pagbalik ko, dapat sinagor na ako ng ating bansa. Para ulitin sa inyo. Para ulitin ko sa inyo. Gigan sa akong kasing-kasing. Ayan! Salamat po. President Duterte. Bakit? Hindi ko maintindihan. Ako mismo, nakulong, nakapagpiyansa, naabsuelto dito sa Pilipinas. Former President Gloria Macapagal Arroyo, nakulong, nakapagpiyansa, naabsuelto dito sa Pilipinas. Si former President Joseph Erap Estrada, nakulong, pinardon dito sa Pilipinas. Anong pinagkaiba ni President Rodrigo Roa Duterte? Bakit sa ibang bansa? So sabi natin, pirma tayo, signature campaign. Ipaabot natin sa ICC at sa Korte Suprema na dapat ibalik. Ihambing ninyo yung record namin. Hindi ko minamaliit yung ibang kandidato, no? Pagka-senador. Kahit na kandidato, pagka-pangulo, yung mga nag-iisip-isip. Itabi-tabi ninyo yung record namin. Sinong mga kandidato ang nagtaya ng buhay?
Doon tayo magsimula. Bilangin ninyo. So ang pinag-uusapan dito, hindi ito papugian. Hindi ito madadaan sa forma. Ang usapin dito ay kakayahan, karanasan, at yung kapasidad magsakripisyo para sa ating mahal na inang bayan. Bro, Mayor, Mr. President, hindi maganda itong sitwasyon ngayon, pero hindi naman tayo pwedeng magpapigil na i-greet ka ng happy birthday. Alam ko, pinagdaanan ko rin yung pinagdadaanan mo ngayon. Naalala mo, nung fugitive ako, nagtatago ako, kung paano mo inampun, inadap, no? Yung anak ko. Hindi ko makakalimutan yan. Kaya sa pagkakataong ito, no, gusto kong maging matibay ka. Mag-pray ka. Matatapos din ito. Lahat may katapusan. Kaya mag-iingat ka palagi. Stay healthy. Stay strong. And stay truly free. No, in mind, body, and spirit. Mabuhay ka. Happy birthday, bro. Galit na galit tayo sa mga magnanakaw, mandarambong na matagal na tayong niloloko, no? At nagpapayaman habang ang taong bayan ay hirap at gutom. Sa mga kurap, no? Mga kurap na tuloy-tuloy lang na niloloko tayo at nagpapataba ng kanilang bulsa. Patayin ninyo ko. Dahil pag may dugo pa na nanalay tayo sa aking katawan at merong hangin sa aking baga at meron pa naiiwan na pagmamahal sa ating bansa, sa aking puso, hahabulin ko kayo, ipagtatanggol ko ang bawat Pilipino. Ang laban ko, laban ng taong bayan.